The greatest, the latest, and the best. They're all here on G103 Gold Radio. Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro. With pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Atong oras, aduna kita'y 7 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga huna-huna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon sa ato mga sukintig paminaw, kumusta ka mo? O karong adlaw nga Miyerkules, no? Kay mamaning ikaduhang episode sa ato pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas dinhi sa 103.9 MHz FM Gold Radio. Okay? May hapon sa bago pang nakakaton sa pagpaminaw nini, katong dili makadungog sa atong broadcast, subay-subaya lang ang Facebook kay basig na diha kay sama kaganina doon na tay taga Duero Bohol. Dimyaw nga nakadungog siya sa atong programa pero pinagi sa Facebook kay di man mulagpot ang atong signal sa FM gumikan kay low power man ta o mo na di ta kabot sa lagyo pero wati lang ninyo musangko na tan anang inyong gusto ha moabot ra na o sigurado ko nga mag-enjoy mo nga magapaminaw nanang mga higayuna ilabi na ang atong adlaw-adlaw nga pagpahigayon sa programa sa Radyo Ultra. Karong hapon na paibaon ta kamo nga naatay kanabang sipon, no? Muna nga muritag sudipan din sa ato nga pagpadagan sa atong tulumanon. Minalagan ni kay paminaw nako nakabawi ko, no? Kagahapon nung natong miaging adlaw sa diyang hilantan ko, wala mi akong pagkaon. Ganina, grabe. Gautan may kamunggay, gisubakan og isda. Dayon ako pa nanghanggat nga, manadto na ta, kay gigutom na ko. Mura ba og nakabawi ko sa appetite sa pagkaon. And so, inom ni ko og sabaw, naibutangan ako tuyo para parat-parat. Nya bahugan ako og kanon, igo-igo gyud, nabusog ko. Mura pud to nga nakabawi ko sa nanglamay mga pipila ka adlaw. Ug magpasalamat ko nga slowly naga-recover na ko ni ana nga kahimtang. Kaya ko gusto magluya kay na ako'y obligasyon. Ang akong obligasyon kamo. Okay, mamanay atong batasan, andan ko naman nga mag-silbi dia kaninyo pinagi sa pagatod sa mga information. Ilabi na ang pagtubag sa mga pautana gikan sa atong mga suki na itong mga tigpaminaw sa programang Nuda Veritas. Kani Jess, pabugnawi ko no gamay. Isa lang. Wala na. Gumikan siguro sa kainit. Oo. So, muna na ang programang Nuda Veritas inyong babati matag adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes. Tulo lang na siya kaadlaw. Usa ka oras alas 3 ngadto sa alas 4 antak na sa kahaponon.
Okay? Ang inyong mga pangutana may mong ipadangat pinagi sa ato sa Facebook, no, sa diri sa Pikas nya kay di ko man na maklaro og basa. Si GC na ang may baw niya na pag forward forward niya na paingon diri sa kuha para mabasa nako ang maong mga mensahe. Okay? So, diha sa Facebook makita ninyo unya maka-direkta pud mo pinagi sa tuang separate nga linya sa 0917-704-3210. Ang programang Nuda Biritas inyo babati matag adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes. Usa ka na ka oras nga modawat sa mga pautana gikan sa sama kaninyo mga suki nato nga mga tigpaminaw. Busa batasana ang inyong pagpaminaw kay tubog og tuyo sa ato nga programa. Mao nga makaalagad kita, makatud kita og serbisyo diha kaninyo. So, di ta maglangan ang unang hatag na nato pagtagad maoning usa ka asa na to ha Nuda Biritas dera derita sa pangutana. Okay. Nuda Biritas. Good PM, sir. Si Alan ni sa Cebu, Badyan. Mangutana ko, sir. Pwede ba ang pari Sir Frank makabaligya og luna sa yuta palibot sa simbahan? Kay ang akong parinti, sir, nakapalit man og yuta gikan sa una pagayod nga pari. Karon bag-o, Sir Frank, nagkaproblema na kay gipatawag man ang tanan nga nagpuyo kay ang maong yuta tibuok man silbi. Daghang salamat. Lugar mga pari ang gabaligya ni. Ang magkakitabo usually ang simbahan doon sila property. Usa na nini kini mga yuta. Ako ngani makadumdum ko panahon sa sakristan pa ko. Makadumdum ko nga ang pare kumplitos mga binuhi sa mas karnero. Unya na ay panahon mag-ihaw silang karnero katilaw po ko. Kay sakristan gud ta. O lami mag-kano ng karnero. Ito nga property sa pare. Sa akong pagsabot, kini karon nga kahimtang. Naray teknik nini, bunalan raman ni. Kini. Be? Siya ro dili mabawi. And so, unsay magkahitabo. Ang magkahitabo mao nga sa ingon nini kahimtang sa yuta sa primero nga pare. Atong itrace na to, na may authority ba ang pare netong mga panahon na? Kay ang tagian na mauman ang simbahan. Ang mag-representar sa simbahan, mauman ang pare. Ang pare, dili maka-function kung walay authority nga ihatag labaw pa sa pare. In other words, kining ato mga kaparian dia sa mga parokya, matawag na to nga mga sulugoon sab sila sa ilahang mga labaw-labaw. Kung sa isugo, na authority to dispose, to sell the property,
Unya makomply lang tanang mga requisitos, so valid kay because ang pare at the time was acting in behalf of the church. He has the authority coming from the higher-ups of the church. Na, kanang authority atong klarohon. Verbal ba kana ang authority or in writing ang authority? Para sa mga pare nga gusto nga magpa-ik-ik, aron doon na give mo authority sa pagbaligya, pag-dispose sa mga property, kinanglan it should be in writing. Kay ang pare god or ang kasimbahanan as a whole, that is also a corporation. Nga sa laktod ka pagkasulti, kung makanuna ang usa ka corporation sa pag-dispose sa mao nga property kay mao kanay ilahang nahununaan. Uyunan kana sa mga kadagkuan sa korporasyon sa simbahan. Nga sa lagtod ka pagasulti nga kon ang usa ka tawo gitugutan, ang presumption na authority gikan sa mga dagko sa simbahan. Entonces, kung magbaligya siya og property, valid. Pura lang kung siya gatumo-tumo og istorya. Na problema gyud ni, no? Ang akong pautana mao, kinanglan nga kumplito kita sa mga papilis, ilabi na katong nakapalit. Kung nakatitulo na mo, na tituluhan na ang mao nga property pabor sa buyer, wala tayo mahimo. Why? Because the transaction or the sale of that property is already valid because of the authority coming from the higher-ups sa atong mga kasimbahanan. Ang pare di makabut-buot, kay sulugoon mala na sila. So mo nang ilang pag-abuhaton. Na ambot, wala ko may baw, kamo nga mga namuyo diha, unsa ba inyong status? Giparsila na ba ang yuta kada individual aron sa ingon nga inyong malukatan kana og titulo sa yuta nga mainyo nga tungadto? Or ang magakitabo tudlo-tudlo lang? Munang peligro kung tudlo-tudlo. Sa mga yuta, kinanglan gyud ipagi sa suwat. It should be in writing. Sama panalitan sa absolute deed of sale. Kanya kinanglan nga kung magpalit ka, klaro nimo. Unsa ba kadako sa yuta nga imong paliton? Dili na pwede nga ang pare magingon, do gikan dinhe, paingon didto imo. Nya katupong paingon dito spikas, imo sab. Dili na pwede. Ipasukod gyud kana. Sa ato pa nga kung ang yuta ibaligya, ay dunay panugot sa atong kasimbahanan. Kinanglan nga, ipasurvey ka na sa private surveyor. Ipasubdivide ka na. Tawag na og subdivision of lots. Aron maklaro, nga kung panalitan si Pedro nakapalit, pila ka square meters, masukdan siya og 150. Example, kung 150 ka square meters ang iyang gusto. Aron nga sa ingon, matituluhan ang maong yuta. Sa pagkakaroon, kung walay klaro, wag klaro. Muna nga unsay moral lesson na ini. Oras gani nga magpalit mo og property, yuta. Kinanglang gyud nga siguroon ninyo nga inyong ipasukod ang yuta nga inyong paliton. Muduol ka mo o private surveyor aron nga masubdivide ang maong lote aron sa ingon nga mabuhatan na kana og technical description ug ikaw na dayon ang manag-iya. Sa maong yuta.
kuha ninyo. Kay kung wala na, dili ka makabaton og titulo sa yuta. Murag hangin lang imong gipalit. Wala kay ebidensya. Ingon ka lang sa imong siligan ka na yutaan na palit na ako. Pero asa ba diha? Na adi kay ebidensya. Sa dili kay ang pari ka baligya. So taasa og doon na ba authority ang pari. Aron ma-define og mayo. Karon murag ma-picture nako nga halos na mga silingan na okay gumikan sa notisya gikan sa kasimbahanan. Klaruhan na ninyo. Aron nga dili mo malupigan nini nga maong nga kalaki. Ako usbon, mahimo lang nga balido ang pagdispose, pagbaligya sa property sa simbahan kung siya adunay panugot sa labaw sa simbahan. Kinsa man ang mahimong labaw sa simbahan. Na basig mo paingunta sa Santo Papa kadugaya na. Kay masubay ito man na. Palitan karon munisipyo dihang dapita sa Badyan. Makita na to kinsay hipi diya sa kaparian sa Badyan. Di ba? Now, aron gyud nga official i-trace na to o asa ba under ang Badyan. Gasugoon ba ang Badyan kabahin sa pagbaligya sa luna sa yuta. Otherwise, kung tinumutumo lang sulti sa pare sa Badyan. Kanang Badyan, di na ko malimtan na nga lungsod. Tinuod lang. Ang industry diha, buhat og banig. Nya ang tuno manulti sa mga tao diha kanang muraog tuya-tuya ang tingog. To iko kining kapadala nga si Alan makaingon siya tinuod gyud na sulti ni mo Sir Frank. Tinuod bitaw gyud. Sumala na, no? To make it valid regarding the sale of the real property owned by the church. Naagid may authority. Kaya ang pare ko, di man na sila permanente nga fixture diya mismo sa pares, sa simbahan, sa Badyan. Anytime, pwede na siya ma-assign dito sa Lagyo. Sulain na sad ang mupuli. Iyon na ang sitwasyon. So, mura na ang ako'y kasultilan o manginaot kong nadunggan nimo to kanang akong pagpasabot diha kanimo. Ha? Dito lang ha, kay subaw-subaw. Oh. Okay. Palabanta sa eyeglass. Okay. Sige. Naminaw si Alan. I hope naminaw siya sa pagkakaroon. Alright. Il Guerrero, John Macas, Nuda Berita, Sir Frank na gwapohon. Amo na kay namatay gibate, gwapohon na lang itawag. Kay kunwa pa ko'y gibate, sos may nga na siya, gwapo Sir Frank. Ikaw galing John, balingbing ka keng dako. Naalang ko'y pautana sa health concern na ikaw, sir, sa una, edad og 40, galuya ba ka kung di ka makatagpilaw sa udto? Kay naaman pod ubang tao nga bahala dili makatulog udto lagsik paman gihapon. Sa una ba, sir, ikaw lagsik ba maski di ka gakatulog sa udto? Basta bising imong nuna. O basta bising imong nuna. Ako, kanadto, kanang gatudlo man ko John.
So sa ka pribadong eskwelahan din mura og ibutan talang sideline. Oo. Gibitar ko para nga maghawid ko sa duha ka subject. Kadugayan, kining nagbuwag ko kay mulagi na pag human na to og kaon, magununa ka man kay naa ka may schedule 1:30 sa imo nga klase, di ka kapahuway. O di ka kapahuway. O naipanahon nga, ilabi na ko nakainom ka, may maikatulog human og paniudto. O. So, ang magakaitabo, ingon na to ang sitwasyon. Hantod nga, nagbuwag ko, I think after 2 years, nag-resign ko. Nya, nawilib ako sa abong eskwelahan. Ano? May musweldo. Bisag holiday. Manawag. Halo? Ano ka? Kinsa ni? Sukuan ni sir. Ka na. Matana da yun. Mauli ka na sir, na kundi pa unya pag kumuli. Hapitan lang diri sa eskwelahan sir kay sa opisina ngabot niya ipasabot kay naalagi ko na. Nako, sige. Ang iyang gihatag, hebaw ka. Katong mga holiday nga gitigom. Mao nang So, ito. Pero anak ko mulotay, iundang na dahin ko. Okay, may katulog ka na magpanood to. Labi na kung makautan munggos ka. Mura kag baboy ba? Hukas din ka, na dahin mag-hayang-hayang din ka des bangko. Pagkahayahay. Di ba? Mao na siya. Okay. Kanyot lang, ha? Noda Veritas, good afternoon, sir. Naa ba kay idea kining mga utang sa SSS pag-ibig sa imong mga loans if pila na my years wa nay bayad, I'm sure mudako jud interest ani. If di gyud ko makabayad ani for 5 years, naabay remedyo ani nga bisan ang interest para masitol. Doon na kay suggestion nimo, sender nini. Doon na kay suggestion. Atubangan lang yun ang opisina sa SSS. Okay. May man na sila mutagad. Ay kauwaw. Okay? Sige. Salamat. Alright. Suroy ni Libs. Noda Veritas. Sir Frank. Balo na ka. Usak ko ka leader. Leader. Question. Akong motor nakapark lang sa sidewalk o designated pa yun ni nakapark sa luag na area apa naay hubog nga na rider mibangga sa nakaparada nako nga motor. Subject for investigation. Paba gihapon ako o posible mapreso maski duol ni mapreso maski duol ni kay kun sa pultahan sa among balay nga nagpark
ug luag pagayod ang gutter. Ha? Dito lang, ha? Dito lang. Kay, So, kanang imong problema, mura gidamit sa imong motor, musumbong ka na. Musumbong ka. Ayaw ka. Siya mo imong filean og sumbong para nga marifanan ka sa imong gasto na ng motor nga dusmog. Ayaw ka. Ikay argibyado silbi. Dili mahimo nga tiway kay naguba gud imong motor. So ang imong paggabaton, i-police blotter nimo. Aron nga naa kay busy sa imong pagreklamo. Mo nang pinaka-importante. Timan nila na, no? Kay di man ikaw mo hinungdan nga nung naguba imong motor. Laing tao man ang matawag nga rason ngano ang imong motor nadaot og na guba. Dunay lain nga rason o hinungdan sa mapanalitan sa motor nga nakadusmo sa imong motor. Siya ang angay nga manubag ni ana. Diyot lang, ha? O, padayin ta. Diyot. Okay. Hinahinay lang ta. Di bitaw ni Kuntis. Yes, sir. Okay. Paibaba lang kung na ay new questions nga gabot. Be. Pari karong bag-o, sir. Nagka-problema na. Kung sa man continuation. Maor gyapon ang pari, Sir Frank, makabaligya ba og luna. Basta na yung authority, pwede. Pero kung wala, ayarang gimmick-gimmick, dili na siya pwede. Di na siya pwede. Okay. Nakinsa pa. Be? Nuda Berita, si Richie Hinita. Sir Frank, maayong hapon. Diha, naminaw mi dire karon sa among component. Nindot na kaayo paminawon kay FM. Kay FM kalagi ko, no? Oy, ano man to? Kay FM naman mo. Paminawon kay FM naman mo, kita na nako inyong channel, sir. 103.9 FM radio o Gold Radio, no? Maayo na kay namoy mga music. Oh. Pero kininyo nadungog dili pag na siya official. Oo. Mga pasiunan lang na siya. Buta kasang sumpay nini. Ang buto kasa na continuation na ito. Akang Ritsi. Sani. Regards ko sa akong idol nga si Sir John diha og sa imo og sa tanang Gold Radio. Okay. Sige, salamat. Okay. Sige. Doon na po mo'y dugang bungat nga pautana. Ay mo kabalaka kay gipatawag na ang tanan. Kini sa yuta ne. Ayop nga maklaro ang tanan. Labi na katuna padangat o pautana. Kaya kung ang pari lay gabot-buot, wa siya kining authority. Di malas mo. Di malas mo. Sige. Bederita sa kuan.
sa lain nga pamaagi aron madawat nato ang inyohang mga dugang mga pangutana. Okay? B, murag wala, no? Yun. Ano magunig forward ni Kuan ni GC. Okay? Sige, padayon ta din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Okay. Now, lain pangutana atong hatagan og pagtagad dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Diyod lang ha. Ganun na pa ko og usay akong unahon ini sa pagtuki sa mga pangutana kay tanan ako pulos man importante. Okay. Mo ni ang sitwasyon. Adultery ang kaso na ini. Nga naman, paminaw ha, nga naman, nga kung si Mrs. ma-convicted sa adultery, taas man ang silot, nga nung dili man gamay, kay maluoy man ta ni Mrs. Di ba? Unsa may rason nga nung mas bugat ang silot sa adultery kaysa concubinage. Yun na pa, nasabtan ba ninyo unsa ang adultery? Ang adultery, usa ka krimen nga gipangimaraot sa atoang balaod ilabi na sa revised penal code. Usa kini ka krimen nga mabuhat sa usa ka asawa. Minyo. Nga nakig-sexual intercourse siya sa lain nga lalaki nga dili iyang bana. Mao na nga ang babae nga makabuhat og ingon ni anak nakig-sexual intercourse, nakasala siya sa adultery. Ang concubinage, lahi. Ang concubinage, bana. Mao'y nakasala sa asawa. So, nakakita og ulo kadidang ang mao nga babaang lalaki, ipuyo niya, jerjer sila. Pero ang krimen, dili adultery. Ang adultery nga krimen, applicable lang sa mga asawa. Karon, human sa ilahang pag-jerjer matag karon unya, nabuntis ang asawa. Nabuntis. Gifailan og sumbong. Unya ang penalty nga gipakanaog sa atong hukmanan dako. Kada ay mga aggravating circumstance. So dako nga silot ang iyang katubangon. Dili na ni madala og rason sama sa rason ni Rapi Tulfo. Ni Erwin Tulfo. Nga we should bend the law to satisfy, to please the people. Dili na ni mao. Istrikto ang balaod ni. Kay balaod mo na. Ang pangutana, nga nung manlagi, nga kung ang asawa, konbiktado sa adultery, taas man ang silot. Unya ang concubinage, di man lagi taas. Di ba makaingon ta nga, dili gali ni siya patas, gusto na ko patas gyud. Ang balaod nagklaro nga sa adultery, taas ang silot tungod kay sa atong pamatasan sa pagkakaroon sukad pagkanadto. Lisod kaayo ka nga magtanaw sa imong pamilya nga dunay adulterous child nga imong makita nga naa sa imong panimalay.
Ang adulterous child, makutong anak sa babae nga nagpa-jirjir og lain nga laki. So, nabuntis. Di ba? O, nabuntis. Napaanak. Dako na ang bata. Pero ikaw, tanaw ni mo, ikaw nga amahan, dili ginaimo, adulterous child yun na. Kanibaw ka man, gipailan bitaw na nimog sumbong. So, ang rasyonale sa balaod, ngano nga bugat ang silot sa mga asawa nga makasala og adultery aron nga di na masubli ug malikayan nga sulod sa imong pamilya samtang nangaon mo naglingkod sa lamesa dunay laing tao nga bag-og dagway adulterous child tuan nakatipon og kaon. Di ba luod kayo tanawon? So para malikayan ang mao nga sitwasyon, mao kana ang rasyonale ngano nga ang adultery nga krimen nga maoy mabuhat sa mga asawa nga nagpa-jerjer og lain nga lalaki sa lawayon magudi kayo. Ikaw bana ka, no? Kita nimo na imong mga anak tulo ka buok upat. Nya ang imong pamanit lagumon ka. Unya dunay nakasalot nga bata nga ang pamanit murag insik. Pikot-pikot pa og mata. Ganahan ka magtanaw sa imong asawa. Ingon na. So para mawala na, gipatasan ang silot sa adultery. Gipatasan. So mao na ang rason ngano nga ang adulterous acts committed by the wife must be punished severely. Aron nga makakaon kita og tagam. Nga dili na mo balik ang susama. Nga sala, kay lisod kayo. Although pag uli ni mo, maingon man itong adulterous child nga, bless ko tay, tiyo mo na nga tatay. Unya ang pamanit insik. Kay lain day gamintin sa mong asawa. Nasabtan ninyo. Nasabtan. So, mao na siya. Niya pagilain. Kini tinuod ni nga istorya kagahapon man siguro to. Samtang kapahilot ko. Isa, sir. Kining unsa bay mahimo na mo, sir. Na may yuta. Namatay na mong ginikanan. But pila ba ka igsuon to niya? Na din napitas lapasan. Unya, sir, gabaligya sa mong mga igsuon. Ang ubang igsuon, wa nga ni makapirma, wa mahibaw, nasara na lang nga gibaligya. Ang pangutana, balido ba ang pagbaligya sa yuta nga ang mga igsuon, nga mga iridero, wa mga ni masayod? Wa mga ni makapirma. Di ba? So, dili ka to siya balido. Mahimo to nga questionon diya mismo sa korte. Mahimo to nga i-invalidate ang absolute deed of sale kay nakasubak pagkatos balaod. Nakuha ninyo. Nga naman, sa mga property kabilin sa atong ginikanan, kumon ka na sa mga igsoon.
labi na ko nangamatay ng mga ginikanan. So automatic nga ang mga anak sumusunod yun. Dili mahimo nga ang anak isog siya na'y magbuot magbahin-bahin sa luna sa yuta. Dili pwede. Equal, patas na sila. Nga naman, kay ubos sa atong balaod, compulsory heirs na sila. Dili ni pwede nga mapihig. Dili ni pwede nga maingon nga ikaw pangit ka man so di ka gyud na mo mabahinan. So unsa may remedy ni ini? Ang remedy ninyo na ini mao ang pag-contest. Dadon ninyo ni sa korte nga ang transaction is null and void from the very beginning. Aron mabali walay nada ang ilang pagbaligya. Tungod kay kamo nga ubang mga sumusunod naikawan mo. Naamoy katungod kay mga anak man mo. Natay gitawag sa atong balaod nga legitim. Kanang legitim, usa ka na ka balaod nga naglain o property para sa mga anak. Dili na mahimo nga ihatag ngadto sa lain. Kung panalitan ang mga anak nimo 5, so imo po nang bahinon ngadto sa 5. Mo nang gitawag og legitim. Iya ka na sa mga anak. Nanasa na madiha ang legitim. Nga gibaligya mga ni nga wa may baw ang ubang mga igsuon. Dili ba pagpanglupig? So, ginanako to nga makagasto lang mo ni ini. Makagasto. Kinahanglan ni contest ninyo ang mao nga absolute deed of sale kay kana siya null and void from the very beginning. Nga naman, tungod ka na-deprive kamo. Kamo nga dunay katungod nga manag-iya. Partly, tag-iya ka sa maong property. Dili mahimo nga hikawan ka. Dili mahimo nga dili ka mabahinan. Tinunto man na og ingon na ang sitwasyon. So, mo na ang pagkabuhaton ninyo. Doon ay related nga problema gyapon mahitugod na na. Kanang magbuot-buot lagi kuno og amot na limtan ako to kinsa ba to'y tag-iya na itong maong pangutana. So, ato nang timanan. Kini kong mga kasong ingonana, matingala ko, nasa lapasan ang maong property na pemudsan sa mga igsuon. Pwede pa nila na ang argibyado ra ba ang mga pag-umangkon. Ang mga pag-umangkon na makasugin Kay ingon pa nila, bisan na lang tuod gamay among luna sa yuta. Pero, ilahaman. So, di malas lang gid sila. Di malas lang gid sila. Laing pangutana. Kining prenda-prenda, matagkaroon unya, madunggan man ninyo ni. Di ba? Madunggan ninyo ni. Prenda sa personal property, prenda sa real property. Direta sa real property para maklaro ang atong example. Nagakasinabot ang duha katong nagaprenda o katong giprendahan. Kini yuta akong iprenda, igarantiya ko na unya dahil di ko kabayad, mahimo sam ni. Ewan na. So, gamay nga kantidad kay dili makadiman og dako. Gumikan sa rason o hinungdan nga ang pagbayad unya maglisod. Nilabay ang mga katuigan.
butang talang 5 years. Kay mao'y nabutang dito sa deed of mortgage sa kasulatan. Unya gireview sa naprindahan. Unya pagtanaw dito sa naprindahan, nagingon dayon ang naprindahan. Hala, na-expire na madeni. Na-prescribe na ang mao nga kontrata, ang deed of mortgage, ug angay na ning lukaton. Kumikan sa kalisod sa panahon, dili sayon nga makakita kita og kwarta. Manang tinuod. Lisod ang mao nga kaimtang. Anso, nag-ingon dayon ang naprendahan. Kung dili nimo malukat kini ugmang adlaw, kini giprenda nimo nga property, automatic nga kini imong gigarantiya nga property maako na. Nakadumdum ko dunay pangutana nini nako one time. Ingon-ingon gyapon ni. Pangutana, pwede ba nga ang naprendahan makaingon siya siyang kagulingon tungod kay napakyas ka man sa paglukat sa mao nga luna sa yuta ug maako na ni. Pwede ba na? May balaod ba nga nagtugot niya na? Hununaan ninyo. Ang tubag wala. Supak sa balaod, ubos atong civil code. Kanang gitawag na to pactum commissorium. Ang pactum commissorium, usa na ka Latin word nga nagatugot sa automatic appropriation. In other words, kung dili nimo matuman ang mga terms and condition diha mismo sa pagprenda, dili pwede nga ang nagprenda imo suginlan nga di nimo babawi ni kay amo na ni. Wala na itugot sa balaod. Wala na itugot. Dili na siya pwede. Bawal ang automatic appropriation. Kakanadtugod panahon pa ni Mampor, amot kay laban mo ni Mampor, muni uso kanadto, bisag din sa tuwa. Maingon man na ito na prendahan. Dini sa tuwa. Maingon na yung katong na prendahan nga, wa ninyo malukat, amo na ni. Mobitaw na nga dungog kayo din sa CDO, nga naay mga yutaan dinhe sa tuwa, nga naila ang propiedad, gumikan kay napakyas ang tag-iya sa luna sa yuta, nga nagagamit nga mao'y igarantiya ang ilahang nga property. Napakyas man sila, unya giingnan na dayon sila nga, ma-appropriate na namo, amo na ni. Gumikan lagi kay di man sila, wa man sila masayod sa hingpit sa atong balaod, ilabi na kanang pactum commissorium. Unsay nitabo? Ang nitabo na ilag yun. Muna nga din sa atua sa dakbayan sa Cagayan de Oro, wala og tuo kini mga sapian nato din sa ato sa dakbayan. Grabe lang yuta. Dungog man na kayo. Kamo nga naminaw. Ilabi na katong mga karaang tao din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Nasayod na sila o kinsay mga tag-iya. Hindi halapad kayo nga kayutaan din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Because of that. Nga kung dili nimo malukat on time, ako na. Pactum commissorium. Wala na itugot sa atong balaod. Na may remedy. Panalitan. Atong i-auction sell. Panalitan na kayuta. Di ka kabayad
So ato ibaligya na, isubasta tanang atos publiko. Di usa na sa mga remedy. Pero lain ka nito ba? Lisod. Doon ay nakasulti ako nga kining sapian kayo kanadto na kuno'y kaban na nga ang usa ka kaban puno sa mga titulo sa yuta. Grabe, no? Puno sa mga titulo sa yuta. Grabe. Ingon din na ang efekto. Kanato gud siguro pod pipila lang kanato ang sayod sa efekto, ang impact kabahin sa pactum commissorium. Dili din na pwede, ha? Please take note of that. Naay mga sapian, mingon din sila nga, ay, amo na ni. Wa na mo'y pagdagan ni. Amo na ni. Mao na ilang buhaton. Now, please be careful about this. And just in case og nakadamag mo og mga problema nga sama ni ini, hangyo ko ninyo i-refer na sa inyong mga kailang nga mga abogado. Mingon din kamo nga, attorney, pwede ba nga makuha di kining among mamao nga property automatic? Wala ba di lain nga mga pamaagi nga masulbad ang maong problema? Naagoy mga remedy, munang gitawag na to remedial measures. Bueno, wala na tigo panaduguras din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Salamat na lami sa inyong pagsunod, pagpaminaw. Ni ato basahon ang importante nga hisgutanan, no? Ni Ma'am Girlie karong gabi dinhi sa programa nga Kalipay nga Mulahutay. Kadot lang, ha? Dera. Alright. Akong basahon, ha? Ang pagreklamo makatakod ang makadungog. Imbis kontento, moapil na lang pod. Ako malikon. Ang pagreklamo makatakod ang makadungog. Imbis kontento, moapil na lang gayon. Okay. Sige, nagsalamat na lang sa inyo nga pagpaminaw. Watin ninyo sa Ma'am Girlie. Karo alas 6:30 ang takda sa kagabion din sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mulahutay. Sangan sa tungkuyog si JC James diri sa pikas ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro o chairman sa Committee on Public Information labaw sa tanan ni Kagawad Aga Swan sa Padayon Pilipino diha sa City Council. Kami magaingon ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Daghang salamat.